Sipag ng DPS oh. Nakabaka agad oh. Oh, si ate, tingnan mo. Oh. Hi DPS. Kanina umaga may DPS akong binate. Good morning. Kasi mangot. Sabi ko wala siguro almusal yun. So tanong nga, kapanayaman natin si Chairwoman. Chairwoman, magandang hapon. Na galing sa tanghali, na bigla naghapon, at pink na hapon. Okay lang kung umupo ka, alam kong medyo napapagod ka na eh. Kaninang umaga ka pa gising. Chairwoman, alam kong matagal na rin itong sinasabi sa inyo ni Yorme na isa sa mga barangay mo ang matatanggal o ma-demolish. Actually kahapon nakita nga tayo, nagkwentuhan tayo about this. Hindi ko nga expect na today pala yung mangyayari. Pero Chairwoman, sa realidad, yung totoo, ano po ba yung nararamdaman nyo nung una? Totoo lang nung okay ako kasi susunod tayo sa direktiba ni Mayor. Susuporta tayo lagi sa kaayusan ng ating lungsod. Kaya lang habang ginigip, hindi talaga naiyak ako. Parang kasi from Lupon, naging sekretarya mo, naging kagawad, ngayon kapitana. Minana ko na tong dati na yan eh. 15 years na yung barangay na yan. Minana ko na lang yan. Kaya lang, kailangan tayo sumuporta eh. Ayusan. Para at least kahit pa paano, mabigay din natin sa taong bayan. Pinararapat talaga, tulad ng kalsada. Talaga hindi naman dapat kailangan magtayo. Kitang-kita natin may obstruction talaga. Kaya ako na mismo nagpusan loob kay Mayor na sige po, ibahin po natin ang barangay. Wala pong kaso. Basta lahat po ng suporta sa tama at sa ikaayos. Okay ako doon. Masakit sa akin na hindi masakit sa akin dahil giniba or hindi pero masakit saan kasi parang may memories na to eh. Yun, syempre. Hindi naman pwedeng umupo ka lang dyan na wala lang, di ba? Oo, na wala lang. Kaya yan na, di ba? Yun nga, tulad ng sinabi ko, ako bilang public servant, lingkod bayan din, ako'y nagpapatupad ng batas din sa aking barangay. Sasagawa rin kami ng batas, mga ordinansa. Kaya ako naman, para ako na baliin ko yung mga inaano sa akin ni Mayor Isko. Kaya ako, susuporta. Ayan, pero ngayon nakikita ko, maganda naman. Kahit na may lungkot kanina, nakita ko yan, masaya din. Napalitan agad ng saya. At ang kagandahan nito, sinabi ni Mayor na tutulungan ako para mapaayos at mapaganda yung maglalagay kami dyan ng mini garden. Wow. Oo, para sa gilid lang yun? Sa gilid. So alaw lang yun, alaw? Oo, alaw lang. Doon lang. Kaya natutuwa ako, sabi ko nga, diba, may kapalit agad yung nangyaring ito. Pero Chairwoman, ito opinion ko lang to. Pero may nakikita kasi akong something na pwedeng mangyari. Although na nangyayari na siguro to. Lumuwag, di ba? So hindi ba magiging parking space tong area mo? Bago pa yan mag-iba, nagpatupad na kami ng sa mga parking. Sa totoo lang kung makikita nyo ngayon medyo maluwag. Yung una, lahat yan, napakaraming sasakyan na nakaparada. Pag anong oras pag gabi na? Hindi, dati mula umaga hanggang gabi. So parking lot talaga? Parking. Matagal na panahon kaming nagbigay na konsiderasyon at malasakit sa mga constituent din namin. Kaya nga sabi ko nga lagi sa kanila, hinihingi ko sa inyo yung pangunawa. Hindi lang naman para sa akin, para naman sa lahat, sa komunidad namin na ikaayos. Kaya ayun, yung iba tumugon sa aming panawagan at pinapari namin yung executive order na binigay ni Yorme. Lahat yun sinusunod din yung namin. Iba tumugon? Tumugon. So may iba din palang hindi talaga tumugon? Hindi pa, pero nakakatuwa din. Susunod din sila.
Naghahanap na sila ng mapaparkingan. Ah. At saka pinayagan naman din namin, buti na lang, salamat din kay Mayor, kahit papan. Meron naman din kaming ginagawang ordinansa, na one-side parking na. Okay, In one case side na park. kailanganin pa rin talaga yung lugar, gagawin natin, susunod din, aalisin natin. Pero sa ngayon, pansamantala, okay naman yan. Ito, mahigpit kong pagbabawal talaga na mag-park. Marami na kami. Yung aking termino, kampo ng aking mga nagawad, mga council, mga tanod, lahat suportado kami lahat sa ginagawa ni Mayor Rizzo. Kaya, hopefully, pag natapos to, maayos yan, makikita lahat kung anong Improvement. magandang idudulot. Saka sana, sabi ko nga, walang halong politika ito. Ito ay pagsunod lamang sa nakakalakas na. Pero Chairwoman, sa nakikita ko, no, napakatapang nyo po. Napakatapang nyo po. Bakit? Hinarap nyo yung ganitong klaseng mga circumstances na mangyayari sa kabarangay mo. And then, magiging ehemplo ka sana ng mga ibang barangay din na mayroong ganitong obstruction na sana magkusa na rin din. Diba? Kasi maraming mga barangay na alam ko sa Distrito 2 talagang maraming ganito pa. So, I hope anong mensahe mo sa kanila? Sa akin, hindi ako magaling na tao. Ang sa akin lang ginagawa ko, tinutupad ko yung trabaho ko. Alam ko maraming na magagalit. Maraming magagalit sa akin sa ginagawa Angry ko. face yun, angry face. Kaya lang sa akin, kung titingnan nyo, kung susunod tayo, di ba nga sabi nga ni Mayor, bakit sa iba may nagagawa? Bakit sa akin? Siguro mag-umpisa sa atin, disiplina, susunod tayo. Sa akin lang, kung ako'y maging ehemplo man ng ibang chairman o chairman ko na tayo na kusang loob, tayo na magpagiba. Hingin na lang natin tulong sa mga department para din sa hindi ganun kadali ang pagpapagiba. At sa akin lang din na mas maluwag para sa atin yung tayo mismo ang magpapagiba. Hindi yung buong pagtanggap. Buong pagtanggap. Hindi para kung ano man ang meron na So, minsan kasi may nangyayari, nag-away-away pa. yes, nakita ko nga may ibang na nagagalit, may sa akin kusang loob na, yung nga sabi ko nga hindi ganon dadali. May kalungkutan, may panghihinayang, pero para sa kaayos ng makararami, doon tayo. Alright. Chairwoman, pakilala ka sa ating mga kababayan? Ako nga po pala, si Chairwoman Estelle Acosta ng Barangay 167 District 2. Maraming salamat po. Manila, make Manila great again. Manila, God first. Alright, mga kaibigan, this is Charles. Thank you po, Chairwoman. Ayan, mga kaibigan, ito po yung update natin sa nangyari pong pagtitibag sa kanilang barangay. So, ayan, example po yan, set as example. Sabi nga ni Chairwoman, tanggapin na lang natin ng katotohanan na talagang may mali at kung ikakaayos ng ating kabarangay. Alright, mga kaibigan, magandang hapon po. And this is Charles. Ingat po tayo. Make Manila great again. God first po, Manila.